Hi there, Gian here. Our Bible verse for today is all about 1 Kings 3:13. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that you, in your lifetime, you will have no equal among kings. So, napaka-blessings po ng encounter ni Solomon sa ating Panginoong Diyos. Nung nagtanong yung Diyos kay Solomon through his dream, kung anong gusto mo ibibigay ko. But si Solomon, hindi siya nag-ask ng kahit ano ng pansarili niya. Nag-ask siya na, Lord, give me wisdom para yung mga blessings na meron ka dito sa mundo is mapapangalagaan ko. Natuwa ang ating Panginoon Diyos sa hiningi ni Solomon. Prayer according to God's will. At pinalangin niya ang isang bagay na gustong-gusto ng Panginoon na marinig at sagutin. So, binigyan siya ng Diyos din ng mga bagay na hindi niya pinanalangin. Imagine nyo, both honor and wealth binigay din sa kanya ng ating Panginoon. Pag binigyan ka ng Diyos ng isang bagay, pinagkatiwalaan ka, maliit man yan o malaki, dapat mong pagyamanin sa buhay mo. Na kung saan, Lord, bless me na ma-develop ko itong knowledge, itong skills na to, ma-increase ko at mas maging successful ako pagkatiwalaan na pinagkatiwalaan mo sa akin to. Help me. Tulungan niyo po ako maging mabuting katiwala, maging good stewards. Gawin mo po ako mabuting manager. So, ganun din po sa buhay natin ngayon. Binigyan ka ng isang bagay ng tao. Binigyan ka niya isang tao mahal mo, binigyan mo ng isang bagay, tapos nakita mong iningatan niya. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Parang gusto mo pa siyang bigyan ng maraming blessings. So, ganun si God. Kapag alam niyang kaya mo i-manage yung blessings na binibigay niya, maliit man yung malaki yan, bibigyan ka pa niya ng mas maraming blessings eh. So, panalangin mo na gamitin tayo ng Panginoon Diyos. Lalo na sa mga skills natin na ibinigay niya sa atin, na mas ma-develop pa natin yan, mas ma-improve pa natin, kasi yun yung gusto niya mangyari. We have to ask wisdom to expand our capacity. Bigyan mo po kami ng wisdom, bigyan mo po ako ng wisdom para mapaulit ko yung blessings na ibinigay niyo po sa amin. So, parang isang tubig yan na humihingi ka sa ating Panginoon Diyos. Kapag malaki yung baso mo, maliit lang yung mainom. Malaki yung baso mo, marami ka mainom. Pero kapag maliit lang yung container mo, yung baso mo, maliit lang din yung mainom mo. So, kung gusto mo bigyan ka ng maraming blessings, dapat lalakihan mo yung lalagyan mo, yung capacity mo. So, yung container, it's a wisdom. Nagsisilbing wisdom yun. So, kahit anong blessings ka, dapat maging good stewards ka. Kasi bigay yan ni God sa'yo. At lagi mong iisipin ko, ano ba yung mga bagay na nakakaluwalhati sa ating Panginoong Diyos? Yun ang ipag-pray mo. Huwag mong hayaan na binigyan ka ng blessings. Example, 100 pesos. Tapos yung 10% ng 100 pesos na yun, napupunta sa bisyo sa hindi maganda. So, paano pa kapag binigyan ka ng malaki pero hindi ka ready i-manage? Baka kaya hindi ka pa binibigyan ng malaking blessings kasi hindi mo pa kaya i-manage. That's why now you know what is the right prayer for that. Kung gusto mo ng malaking blessings, now expand your knowledge, expand your wisdom. Hope this Bible verse you will earn a lot. Thank you everyone and God bless.